month of November. Yes, at mainit ngayon ang mga usapin sa politika, kasing init sa mga usaping pang-negosyo ngayong hapon. Yes. Di ba? Kapartner Pero, Tony? kailangan siguro bago natin ipakilala yung ating first special guest this afternoon. Naka-ready na ba siya, Kapartner Joyce? Bigyan muna natin, bumati muna tayo. Magandang hapon! Ngayon po ay November 30 na, Bonifacio Day. Kapartner Eileen, magandang hapon. Yes, syempre, tuloy-tuloy po ang ating usapan dito sa Patok sa DZR. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy lang po ang ating usapan dito sa programang Patok sa DZR 1026. May oportunidad sa bawat katok. At ang ating makakasama mamaya ay mga OFW. Dating OFW na nag-venture into business. So, alamin natin yung kanilang mga karanasan, bakit sila nag-decide na mag-go into business para magkaroon tayo ng mga tips at kaalaman. Tama. Diba? Pero bago yan, Kapartner Eileen, since ready na ang ating kapartner na si Jimmy, bigyan muna natin ang daan yung kanyang report. Dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, may apila sa mga mamamahayag kaugnay sa panggigipit sa SMNI. Kapartner Jimmy Mendoza sa detalye. Jim? DZAR Sunshine Radio Report. Ang dating tagapagsalita ng administrasyon na Duterte sa mga mamahayag na mag-ingay dahil sa isa na namang panggigipit na ginagawa sa SMNI na nagbibigay ng malayang pamamahayag sa isinagawang pulong balitaan sa Pandisalan Forum sa Quezon City. Sinabi ni Atty. Roque, panggigipit ngayon ang sa malayang pamamahayag ang ginagawa sa SMNI ng ilang kongresista. Dahil kay Atty. Roque, nagtataka din siya, bakit nananahimik ang mga tulad ng grupong MUJP, National Press Club at KBP na walang suporta sa kanila upang suportahan ang SMNI kaugnay sa prangkisa nito na wala na mga nilalabag na batas para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Jimmy Mendoza, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat, Kapartner Jimmy Mendoza. Ayan. Alright. Sige. So, mainit talaga ang mga issue ngayon. And isa sa mga pinag-uusapan ay ang ating istasyon, ang SMNI. But anyway, bida tayo sa kanila. Let's see kung anong mangyayari ngayon sa Congress sa hearing, sa mga usapin. But dito tayo sa mga pagninegosyo muna. Ayan, kapartner Tony. Alam mo naman natin na ang ating mga kasama ay dating OFW. Ano ba yung buhay ng OFW? Diba? Maraming umasensong OFW. Pero ang tanong, bakit siguro maganda na yung opportunity being an OFW, pero bakit bumalik pa rin sila para mag-venture dun sa kanilang business? Especially yung first guest natin, Kapartner Arlene, galing siya sa pamilya ng mga OFW talaga. Okay. Actually, maganda naman talaga yung magtrabaho ka muna sa abroad. And then, pag nakaipon na, abay, isipin mo, pwede ka palang magtayo ng sarili mong negosyo. Yes. At ito nga ang ginawa ng mga guest natin ngayon. Nasa piling pa siya ng kanyang pamilya, di ba? Okay. So, dating OFW, boss na ngayon ng sariling negosyo. Ang ganda ng title ng ating ngayon. Segment. Okay. So, kapartner Tony, kailangan na nating ipakilala. Pakilala na natin, kapartner Eileen, since ang kanyang negosyo ay actually hindi na lang ito pambabae. Marami na ring mga lalaki ang talagang hindi kompleto ang paglabas nila ng bahay pag walang mabangong amoy. Diba? Ang brand owner ng SNS. Sweet and Snips Sense. Ayan. I-welcome natin this afternoon ang ating first special guest, si Tricia May Gonzales. Tricia, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Saan ka ba komportable? Tricia or May? Paano ba? Tricia po. Tricia. Yes po. Okay, sige. Miss Trish. Ayan. So, paano ka ba nagsimula dito sa negosyo ng mga pabango? Andito sa amin, di ba? Yes po. Kasi alam mo naman na mahilig tayo sa mga pabango, hindi tayo nakakalabas ng bahay na hindi muna nag-i-spray, di ba? Yes po. Pero bilang OFW, why you
get into business kaysa magtagal ka sa pagiging OFW? Ang kwento po kasi, OFW po ako, nag-work po ako sa isang multinational company sa Dubai. Ang naging problema po is nagkaroon ng pandemic. Kasama po ako sa na-lay off nun. Ayun. Pero binigyan po ako ng chance ng company namin to stay, but hindi po ako nagstay. Kasi sabi ko, wala na pong para stay. Gusto ko pong mag-venture into business kasi yun po ang passion ko talaga. Kaya po bumalik po kami buong pamilya ko sa Pilipinas. Mga ilang taon din ang pinalagi nyo doon sa ibang bansa? Saang bansa ito, ma'am? Dubai po, Sa Dubai. United. UAE. UAE. Yes po. So, mga ilang taon pinalagi nyo doon? 5 years po. 5 years. Yes po. So, hindi naman gaano katagal ka, partner Tony. At least, kumbaga, pero yung pag-uwi nyo ng Pilipinas, dahil yun sa pandemic. Yes po. So, kumusta naman nung sinimulan mo yung negosyo mo ito? Hindi po ako agad nag-start sa pabango. Oh. Yes po. Pumasok po ako sa cosmetics industry na nag-i-import po muna ako ng mga bote. Yung empty bottles. And then, dun ko po siya natutunan yung industriya na yon. And then, before pa po yung pabango, nagbenta po muna ako ng ibang brand. So, provincial distributor po ako ng iba ring brand ng pabango. And then, nag-collapse yung brand na yon. Kaya po, napilitan po akong magtayo ng sarili kong brand. Ayan. Yes po. For the welfare of your affiliates and resellers. Yes po, tama po. Para nga naman na, kumbaga, sayang naman yung connection na na-establish mo during the time. Yes. Yes po. Ngayong may negosyo ka na, ano yung na-realize mo from being OFW na mas maganda pala na may sarili kang negosyo? Sa akin po, pinaka-importante po sa lahat is yung time ko po with family. Kasi po ngayon, yung dati ko pong ginagawa na pag-uwi, matutulog na lang, tas gigising ng umaga. Ngayon po, hindi na po ganun. Kasi I can work with them. Yung, lalo na yung bunso ko, kahit nagla-laptop ako, kasama ko siya. So, quality time po talaga siya. Ayan, Yes yung po. quality time ka, partner Tony. Dahil ang isang OFW ay malayo sa kanilang pamilya. So ngayon, dahil may sarili na siyang negosyo, nagkakasama-sama na sila. Yes, yun yung maganda dun. Okay, kasi nga isa sa mga objective nito, Trish, nitong aming program is to inspire people na gusto rin na magnegosyo. During the time na sinisimulan mo itong iyong pabango business, although may idea ka na kasi nga galing ka na rin dati dito, pero ano yung mga na-encounter mong challenges nung sinisimulan mo na itong sarili mo ng negosyo? Marami din po. Like, yung pagbabago po ng mga policy ng mga e-commerce platforms, leakages ng mga pabango, number 1 po yan. Yung consistency ng formulation, yung marketing. Kasi pinakamalaki pong ng pabango is marketing din po. Yung puhunan, hindi mukhang nakaipon ka. Parang hindi mo sinama yung kasi pabango business is not a joke. Kumbaga, you need a capital na hindi basta-basta. Kasi po nag-start ako from the scratch talaga. So parang na-build up ko po yung puhunan ko from there and yung network din po. Kaya hindi ka na ngailangan ng malaki kaagad na kapital nung hindi nagsisimula po. ka. Opo, I started small po and then na doble-doble ko lang po talaga siya. And how's the business doing? Kasi this is still a baby business kasi you formally started your pabango business only November of 2022. Yes po. So parang 1 year pa lang ngayon. Yes po. How's the business doing? Ano po siya, pausbong po kami. Very good. Yes po. Kasi kami from retail ng TikTok, napunta po kami sa distributorship. So yung trust ng mga viewers ko from TikTok, naging distributor ko po sila. Sila po yung naging So nakatulong base. sa yung mga followers mo sa TikTok. Yes po, mostly sila po talaga until now yung nagsusupport dun sa brand. Mga ilang distributor meron ka? Right now we have 25. 4 months pa lang po kami sa distributorship. Yes po. Talaga. Kasi magandang marinig yun. Kaya nga tinanong ko na how's the business doing kasi napaka-baby pa nito and sabi mo nga Tris, maganda. You are on the right track Yes sa iyong business na ito. Yes po. So, okay. So, yun yung mga challenges na ginagawa mo. So, ngayon kasi because of the advent of the social media, parang yung marketing medyo
hindi na ganun kahirap unlike dati na pag nasa food business ka, free taste kung saan maraming tao, doon ka pupunta just to introduce your product. Ngayon, sa social media, mag-post ka lang, hindi ka nagagastos para magbayad ka. Yes po. Kaya marami ng paraan para ikaw ay makapag-promote. Ano-ano ba yung mga product ninyo na nasa market na ngayon? Gusto ko sanang itanong kung ang mga scents ba ay may pang nanay, pang matanda, pang bata, pang ganun ba o pang generic o ano ba? Ang market po kasi talaga namin is mga Gen Z or yung mga bata po talaga. Ngayon. Kaya po mostly Buti na lang at bata pa tayo. Pwede pa rin to sa'yo, ka-partner Tony. Apply mo lang. So leaning towards ano po talaga siya, mga sweet scents. Oo. Kasi mahilig yung mga bata sa Naamoy mga ko nga matatamis po. Ayan. Talagang tinarget mo, Trish, yung mga yung Gen Z. Yes po, kasi may anak po akong panganay na 16 years old. So, siya po talaga yung parang ina-experiment ko. Kasi sa kanya ko nakikita yung target Ano ba yung mga market interest ko. ng 16 anyos ngayon? So, mag-TikTok. So, lagi siyang nandun. Kaya po nag-start kami ng pabango sa TikTok din po. Tapos kung mampil ng anak mo na, ito maganda, mami. Yes. Para siya yung Siya nag-judge. po ang advisor ko. nag-advise na ito. Maganda ba yung design? Maganda ba yung pangalan? Actually, siya Attractive po ba sa kanilang nagpapangalan. sa kanilang henerasyon? Kasi Yes. importante yun na sila mismo kasi Yes sila po. yung target mo And ang Gen Z po kasi gusto nila quality pero mura. Yun po ang challenge sa market na ito. Pero may pang lalaki, di ba? Yes, meron po. Ayan, ito. At saka ito naman, naamoy ko pang babae. Yes Kasi, po. So, Ayan. magkaiba sila. Ito medyo hard ang So ilagay na natin sa bulsa yung pambabae at saka yung panlalaki. Just kidding. Okay. Ayan. So, kumusta naman yung pagninegosyo mo ng ganitong mga produkto, mga pabango? Halimbawa, may mga nanonood sa atin ngayon na they are not into business pa, wala pa sa mindset nila. So, paano mo silang mai-encourage na, yes, this is it, maganda po magnegosyo? Yes po, yung mga pabango ngayon is parang i-start siya na ma-educate yung mga Pilipino ngayon na gumamit ng pabango. Kasi before, it's a luxury. Right now, nire-define natin siya na yung pabango ay pwede natin gamitin daily na hindi tayo gagastos ng like 5,000, 6,000. Di ba parang nag-spray ka lang, Sayang kinakabahan naman. ka lang kasi ang mahal. Sabi nga nung isang ka-TikTok mo na isang spray niya na 1,000, isang puslit daw ay 1,000. Ganun ngayon kamahal. hindi na po. Same lang naman yung amoy niya and yung longevity. So magagamit mo na siya daily na. So diba? yun ang isa sa kinonsider nyo na since eto na nga, kumbaga parang hindi kasi kumpleto na lalabas ka ng bahay na wala kang perfume, kumbaga. Yes po. Oo. Opo. Pero dati 'di ba parang luxury lang natin Oo, siya. oo. Parang yung mga optional can-afford lang. na Yes. bumili ng perfume. Ngayon po kahit bata, kaya mong bumili kasi 105 pesos lang siya. Which one? Wow. Yung ganito po. Ay, Oh. And it can last long sa katawan mo. Like an original perfume. Ang galing. Yes. Sino So, guys, nagpo-formulate nito? Ikaw? May mga No po. kapartner ka? Meron po tayong FDA approved na manufacturing facility po talaga. So yung mga products po natin is compliant po talaga yung formulation nila. Okay. Galing Trish, marami kayo sa ganitong hanay ng negosyo. O, 'di ba? Kumbaga, yung competition, how do you handle? Ano yung kumbaga parang pwede mong sabihin na this is my edge dun sa mga nasa ganito ring linya ng negosyo. Yun po, kakasabi ko lang, kami po yung FDA approved and notified yung mga products namin. So Okay, we are so that's very one of compliant. your edge. Okay. Yes po. Mm-mm. Yun po yung isa namin sa edge talaga. And yung pangalawa po is yung distribution system po namin. We have built like a network of sellers na may camaraderie. Kasi yung mga sellers po namin, they are not just selling, they love the brand. Meron po silang connection dun sa brand na hindi po lahat ng brand nagagawa yun. Like yung iba, benta-benta lang, pero sila, they fight for it. Ganun po sila. Kasi Maganda number yun. one, yung nagbebenta ay user din talaga. Yes po. Galing po kasi Ginagamit. sila sa TikTok na nanonood, then biglang gusto nilang magbenta. Parang ganun po siya. Ayan. So, mag-start ka na rin magbenta ng pabango. Oo. Kasi may pinag-uusapan nga kaming celebrity na dito siya actually nag-start. Dito siya sa yumaman. Actually, dalawa yung sikat na yun na dito rin sila nag-start ng kanilang business. But anyway, dito sa mga produkto na ano ba yan? Kasi like yung isa, parang pang-scrub ka mo yan, di ba? Yes po.
So, ang produkto po kasi namin, ito pa yung edge namin from the others, Okay. na yung hindi lang po kami perfumes. Pinapartneran po namin siya ng scrubs. Okay. Nakaamoy niya. Meron din kaming lotion. And meron din po kaming hair mist. So, ito po, yung concept po namin is to, para pareho yung scent mo from your head to your toe. Yeah. Ganun po siya. Tama. Ayan. So, dito tayo sa mga makabagbag inspirasyon ka, partner Tony. Oo. Sa negosyo mo ngayon, sa estado mo ngayon sa buhay, paano mo, ano yung mga guiding principle mo para marating mo talaga yung sinasabi nating success in life? Kasi alam mo, 1 year, sabi mo, Yes, medyo nag-i-start ka pa lang talaga sa business. Ano yung sinusundan mo na pinaniniwalaan mong magtatagumpay ka? Meron po kasi kami tinatawag sa SNS or sa Sweet and Sniff na 3 core values po namin. Na alam po yan ng mga sellers ko. Integrity po, respect, and perseverance. Lahat po yun kasi yun po yung pinagdaanan ko. So, yun po yung sinabi ko rin na do what is right. Kahit na hindi nila naiintindihan. Kahit walang nakatingin sa'yo. Basta do what is right. Yun po yung integrity for me. And respect sa ibang mga sellers mo rin, sa ibang tao. And yung perseverance, yung hindi ka basta-bastang mag-give up. Oo nga. Do what is right, not what is easy. Do what is right even if no one is watching. Do what is right even if others will not understand. Yes po. Oo. So, yan yung kanyang gabay ka, partner Tony, Oo. na dapat ay pwede nyo rin panalaminan lahat ng mga nakikinig at nanunood ngayon. So, ang kanyang 3 guiding principles sa kanyang pagnenegosyo ka, partner Tony, integrity, respects, and perseverance. Diba? Kaya So, napakagandang sundan ng mga mga kabataan ngayon na sa pagnenegosyo, meron ka talagang sinusundang gabay Tama. para marating mo yung iyong nais marating. Okay. Ayan. Cheers dun sa mga nanunood na kikinig sa atin ngayon na gusto na mapabilang dun sa mga reseller, distributor mo. Paano ba? Ano ba yung requirements? Saan ba sila pwedeng mag-inquire? Any number or contact details na pwede mong maibigay para sa kanila? Meron po tayong page, yung Sweet and Sniff Scents page. Pwede po kayo mag-message doon para mag-avail ng resellers package. And then, lang siya, less than 1,000 pesos po para makapag-start Pwede kayo. na magsimula. Yes po. Kasi para matry nyo muna kung mamamarket nyo siya. And then actually marirealize nyo na ang bilis po magbenta ng pabango. Kasi pag naamoy na nila, hindi po talagang hindi sila bibili. Lagi pong Then from there, from pabango, then maa-upsell mo siya sa lotions, scrubs, and hair mist. Kaya po, yun po yung edge namin ng Sweet and Sniff. Ang galing. Oo. So, ayan. So, ang oras natin, 1:22 na ng hapon. So, syempre, magpapatuloy tayo. Meron lang akong isang tanong. Sino yung mga kapartner mo talaga dito sa negosyo? Kasi karamihan ng pagnenegosyo, meron yan mga katuwang. Syempre, na tumutulong sa'yo at nagbibigay inspirasyon sa'yo na to keep going sa mga nadadaanan mo, pinagdadaanan. Syempre po yung asawa ko, yung mga anak ko, yung partner ko pong manufacturer, yung mga sellers ko po, lahat po yaan sila, lahat po, I'm very grateful po. Kung ano man yung SNS ngayon, it's because of them. Ayan. Your plans in the coming years, not 10 years or 5 years, in the coming years, ano pa yung mga plans mo maliban sa syempre makilala pa itong mga produkto ng SNS? We want to expand sa skincare and color cosmetics po. We want to be like a one-stop shop para sa mga sellers na gusto magbenta ng maraming produkto. Maganda yan, yung nandyan na lahat. Yes diba? po. Hindi na pupunta sa ibang mga store, kundi nakikita na sa'yo. Kahit sa online, nandyan na, nakikita na hair, skin, pabango. Diba ka, partner Tony? Oh, at saka ang isang nakita ko dito sa mga produkto ni Tricia, kumbaga, unlike dati na parang pagka bata ka, you are not allowed na magpabango ka agad. Kumbaga, may mga notion nung araw na gano'n. Unlike ngayon na, 'di ba, high school student, parang kumbaga lumawak na yung market ng pabango Yes, business. Hindi na lang nung araw kasi parang yung mga can afford lang ang nagpapabango, pulbus-pulbus lang sila paglalabas ng bahay. Yun na yung kanilang scent na maaamoy mo pag lumabas sila. Ay ngayon naka-makeup na, lahat na may pabango pa. Yes po. Kaya
Okay. Ayan. So, we are into ka-partner Tony. Syempre, sa programa natin ngayon dito sa DZR Patok, binibigyan po namin kayo, ma'am, ng parting words para sa ating mga televiewers kasi napapanood po tayo sa telebisyon, Digital TV 39 and 43 ng SMNI, and of course, dito rin sa ating radyo, sa Facebook at saka sa YouTube. So, kung ano man yung nais mo iparating na mensahe sa ating mga followers at viewers, go ahead, ma'am. Pwede po kayo maging reseller namin, maging distributor, mag-message lang po kayo sa aming page sa Sweet and Sniff Scents po. We're open for that. Ayan. So, Ayan. yung Facebook page ninyo is open for inquiries. Yes po. Ikaw mismo yung sumasagot. May mga admins po. May mga admins na siya, okay. Mabilis bang sumagot? Kasi Mabilis yun ang isa pong sa mga dapat daw. Kailangan mabilis ang sagot sa mga inquiries. Hindi po sila maghihintay kasi in just 5 minutes may sasagot po May kagad sa sasagot inyo. na. Opo. Okay, sa mga gusto ring magnegosyo, ano yung pwede mong ma-share sa kanila maliban doon sa pinag-usapan natin na kailangan ang lakas ng loob, passion mo yung papasukin mo. Ano pa yung mga pwede mong iwan sa kanila before we wind up? Mag-stick po kayo sa values nyo as a person. Kasi kung ano yung brand ninyo or ano yung negosyo ninyo, sumasalamin yun kung sino ka. Kaya po kung ano po yung path na tatahakin ng negosyo mo, it's kung ano yung attitude mo or yung personality mo mismo. Nagre-reflect yun sa iyo. Yes po, tama po. Oo, kaya. Okay. So, sana ang iyong mga dreams pa na dito sa iyong negosyo ay magtagumpay. You're still young and still a long way para dun sa mga wishes in life mo, Yes. Trisha. But for now, thank you for sharing your story dahil yun ang isa sa mga objective namin dito, maka-inspire ng ating mga viewers, ng ating mga listeners na ang pag-asenso ay nasa negosyo. Ayan. Thank you very much. Yes, so mga kapartner, napakinggan po natin na panood ang istorya ng dating OFW boss na ngayon ng kanyang sariling negosyo. Good Talagang luck. nakaka-inspire. And thank you so much, Miss Trisha, sa muli, dahil hindi lang ito ang unang pagkakataon, so babalik ka sa susunod pang mga panahon at Para chika pabangunin na tayo. kung kumusta na ang negosyo ng Sweet and Sniff Scents. Ayan. Thank you very much. Tayo ho ay magbe-break lang sandali. When we come back,